Good day everyone, we are Group 6 and today we will present our topic which is Information Technology in Supply Chain. Before we start, let me introduce our group members, Ms. Adeline Dilayage, Melissa Dos, JB Reyes, and Panyo. Information technology sa supply chain management ay basically lahat ng computer, software, system, at network na ginagamit para maging smooth ang takbo ng supply chain. Imagine it as the brain and nervous system ng business operation mo. Dati ang supply chain management ay full manual at hula lang. Pero dahil sa information technologies, nag-level up ito. Sa ngayon, ang mas efficient and transparent at data-driven and real-time visibility. Makikita mo agad kung ano nangyayari sa bawat step ng supply chain. From getting raw material to delivering the product. Kaya mas madali mag-decide kung anong mas dapat gawin. Maraming benefits ang information technology sa supply chain management. First, improve productivity. Sa pamamagitan ng automation at real-time na pagbabahagi ng information sa stakeholders, ito ay nagpapabuti sa communication at nagpapabilis sa paglutas sa mga problem. Second is cost saving. Tinutulungan ng information technology ang mga kumpanya na gamitin ang resource ng mas efficient at mag-forecast ng mga demand. So may iba't ibang role ng information technology sa supply chain management. At bawat role ay may mahalagang ginagampanan sa mga negosyo upang matindihan kung paano ito nakapadali at napapabuti. Sa pamamagitan ng information technology, nagiging mas mabilis ang communication, mas maayos ang coordination, at mas malinaw ang visibility ng galaw ng produkto mula sa supplier hanggang sa customer. Una is integrated and coordinated supply chain. Ito ay makakatulong sa pag-connect ng parts ng mga supply chain like supplier, manufacturer, distributor, retailer, customer, and yung iba pa, para sa tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon at produkto. For example, kapag may isang clothing brand, gumagamit sila ng information technology system para mag-connect sa mga kanilang suppliers ng tela, like manufacturers ng damit, distributor, at iba pa, hanggang sa papunta sa customer. Sa pamamagitan ng integrated information technology system, real-time nilang nakikita kung ilang tela ang kailangan nilang gamitin o nagagawang produkto at ilang mga naibenta sa mga tindahan. Kung walang IT, mas matatagalan ang pag-update ng stock levels at maubusan ang supply sa store. Pero dahil sa integrated system, agad nilang malalaman kung kailangan dagdagan o production or kailangan pa ng delivery o kaya tuloy-tuloy ang daloy ng produkto mula sa supply hanggang sa customer. Pangalawa ay ang increased productivity. Dahil sa information technologies, maraming proseso ang naging automated tulad ng pag-order, tracking, at pagbabayad through online. Dahil dito, mas napapabilis ang daloy ng trabaho at mas kaunti ang mga pagkakamaling nagagawa kumpara sa manual system. Dahil hindi natin kailangan pang mag-manual encode o mag-double check na sobrang daming records. Nakakatipid tayo ng oras at effort. Halimbawa, sa Lazada at Shopee, automatic na napoprocess ang order mula sa pagbabayad ng customer, pag-update ng stock, hanggang sa pagbibigay ng delivery details. Hindi na kailangan ng manual recording dahil na naka-integrate na ang system niya. At ang resulta nito ay mas mabilis ang operasyon at mas productive ang buong negosyo. Next naman is cost reduction. Ito naman ay ang pagbawas ng gasto sa negosyo gamit ang information technology. Dahil mas accurate ang data at mas maayos ang proseso, nababawasan ang overstocking, delays, at extra manpower na dati ay kailangan naman sa manual system. Halimbawa nito is sa mga supermarket tulad ng SM. Yan. Ginagamit nila ang information technology system para makita agad kung anong mabentang produkto at kung anong hindi. Dahil dito, hindi sila bumibili ng sobrang stock na pwedeng masira o hindi maibenta. Resulta nito ay mas mababa ang gastos at mas mataas ang kita. Next naman po is product improvement. Dito ginagamit ang information technology tulad ng computer, software para mas mapaganda at ma-update ang mga produkto. Mas mabilis ma-develop ang prototype, natitesting yung mga kalidad at na-edit ang mga disenyo bago ilabas sa market. Bukod dito, ang mga paggamit ng data mula sa mga previous sales at customer behavior na nakakatulong upang malaman kung alin ang dapat i-upgrade, ayusin o panatilihin. Example, ang isang gaming company na naglalabas ng bagong video game
Sa tulong ng information technologies, nakakuha sila ng real-time feedback mula sa mga players sa pamamagitan ng mga online survey at mga in-game analysis. Kung maraming players ang nagreklamo tulad tungkol sa particular na level na masyadong mahirap, agad nilang ina-adjust ang difficult level sa pamamagitan ng isang upgrade. And lastly naman po, ang supply chain visibility. Ito yung kakayahan ng kumpanya na makita o masubaybayan ang galaw ng produkto mula sa supplier hanggang sa makarating sa customer. Sa tulong ng mga information technology tool tulad ng mga GPS at online tracking, mas mamadali nilang malaman kung nasaan ang produkto at kung anong mga delay sa delivery. Dahil dito, mas nagiging maayos ang proseso at mas napapabilis ang mga serbisyo. Ang example nito ay isang malaking delivery service o ng LDC. Sa pamamagitan ng kanilang online tracking system, makikita ng mga customer kung nasaan ang kanilang package, kung kailan ito nag-deliver at kung sino ang nag-deliver nito. Kung may delay sa delivery, agad nilang malalaman at makakapagbigay sila ng update sa customer. Dahil dito, mas nagtitiwala ang mga customer sa kanilang serbisyo at mas nagiging loyal sila sa LDC. So next reporter please. Let's move on to the next topic, which is the tools in supply chain management na tumutulong para mas maging madali at efficient ang supply chain. Para mas madali ito, gumagamit ang mga companies ng different information technology tools. These tools helps para matrack ang mga product at maiwasan ang pagka-delay. May 4 na ginagamit sa supply chain na nakabatay sa information technology, which is core system, tracking and identification, information exchange, and modern approaches. Una ay ang Enterprise Resources Planning or ERP. Ito ay isang software na ginagamit para pagsamahin ang lahat ng gawain sa department ng isang kumpanya sa isang system lang. So kung tawagin ito ay all-in-one system. Dahil dito, makikita ang lahat ng impormasyon tungkol sa negosyo tulad ng finances, marketing, production, logistics, at human resources. Ang Enterprise Resources Planning is important in supply chain dahil mas mabilis at maayos ang pagdaloy ng impormasyon sa loob at labas ng kumpanya. For example na lang, kung mababa na ang stock ng isang produkto sa isang company, makikita agad ito ng production at purchasing departments at mas mabilis makakagawa sila ng aksyon. Also, it helps para mas mabilis ilipat ang mga stock and mabawasan ang gastos and mapagad na din ang customer service nila at bigyan ng real-time updates ang mga manager para mas madali silang makapag-decide. Next is ang Material Requirements Planning or MRP. Ito naman ay isang computer-based system na ginagamit para siguraduhin na lahat ng materyales na kanilang kakailanganin sa produksyon ay nasa tamang dami at darating sa tamang oras. So, para itong planner ng kumpanya dahil pinapakita nito kung anong mga raw materials ang kakailanganin and gaano karami ang dapat nilang bilhin at kung kailan ito dadating. Halimbawa, kung gumagawa ng sapatos ang isang kumpanya, makikita sa Material Requirements Planning kung ilang piraso ng mga leather at tela ang dapat orderin. And para makumpleto ang kanilang produksyon, isa pang mahalagang gamit ng Material Requirements Planning ay kaya nitong mag-adjust kapag may biglaan pagbabago tulad ng mga rush orders o pagbabago sa demand ng customer. Dahil dito, mas nagiging flexible ang kumpanya sa pagtugon sa mga market needs. Next is Distribution Requirements Planning. Ito naman kung ang MRP ay nakatutok sa raw materials, ang Distribution Requirements Planning ay nakatutok naman sa mga finished product. So itong ginagamit para planuhin kung gaano at kailan ipapadala ang mga produkto sa tamang lokasyon, tulad na lang ng mga warehouse, branches at mga retailers. Next is tracking and identification. Ang barcoding ay isang paraan para madaling makilala ang produkto gamit ang code na binabasa ng scanner. Kapag na-scan, automatic nalalabas ang impormasyon ng produkto tulad ng mga pangalan, presyo at kung ilan pa ang mga stock. And mabilis ito kaysa manual ng pagsusulat o pag-encode at mas unti ang pagkakamali. And nakakatulong din ito para mas madali ang inventory at tracking ng mga produkto sa tindahan o sa warehouse. Halimbawa nito ay ang isang shoe store. So bawat pares ng sapatos ay may mga barcode yan. Kapag binibili at na-scan nito, automatic nababawas sa system ang stock. So dahil dito, mas mabilis ang transaksyon at mas maayos ang monitoring ng product. And next is
Radio Frequency Identification or RFID. Ito naman ay ang pag-track ng mga produkto gamit ang maliit na chips. So kapag dumaan ang produkto sa RFID reader, automatic nang makukuha ang impormasyon na hindi na kailangan pang i-scan isa-isa. Mabilis at convenient ito dahil kayang basahin ng RFID ang maraming produkto ng sabay-sabay at kahit nasa loob ng kahon o medyo malayo. Information exchange. Ito yung part ng supply chain na nakatutok sa mabilis at maayos na palitan ng mga impormasyon. This is very important kasi maraming activities ang sabay-sabay na nangyayari sa isang araw, tulad ng pag-order ng mga raw materials sa supplier, production sa manufacturer, delivery sa mga distributor, at pagbebenta sa mga retailer. Kung mabagal ang flow ng mga information, pwedeng magkaroon ng mga problem tulad ng delay sa pag-deliver, pagkukulang sa stocks o dagdag gastos para sa mga kumpanya. Isa sa pinaka-common na tool dito ay ang Electronic Data Interchange or EDI. Ito ay computer-to-computer exchange ng mga business documents. So instead na manual papers tulad ng purchase order, invoice, o shipping documents, so ito ay dumediretso ng napapadala ang data nila mula sa system ng isang company papunta sa system ng kanilang partner. So dahil automatic na, mas mabilis ang transaction at mas kaunti ang human errors at mas tipid sa oras at resources. So example, isang grocery store, kailangan ng dagdag supply. Automatic nang papasok ang kanilang mga orders sa system ng kanilang supplier gamit ang electronic data interchange. So hindi na kailangan nila ng mga manual papers and mas mabilis din dadating ang kanilang mga order or stock. Kasama rin dito ang paggamit ng ICT tools tulad ng internet, cloud computing at communication technology. So, through the clouds, managers and suppliers can see real-time data kahit nasan sila. So, sa ganitong paraan, mas transparent ang flow ng information mula sa pag-orders ng mga raw materials hanggang sa pag-deliver ng mga finished products. Next is modern approaches. So, dahil mabilis ang pagbabago ng technology at demand ng mga customer, kailangan din syempre maging flexible at updated ang supply chain. Kaya gumagamit ito ng modern strategies tulad ng build-to-order or BTO at e-commerce platforms. So, ang build-to-order or BTO ay isang paraan kung saan ang mga produkto ay ginagawa lamang kapag may order na from the customer. So, because of this, nababawasan ang storage costs at hindi na nagkakaroon ng mga sobra-sobrang stocks sa mga warehouse. At mas makakatipid ang company at mas natutugunan nila ang mga stock order ng customer. Lastly is ang e-commerce platform. So, kasama rin sa modern approaches ang paggamit ng mga digital platforms para sa online buying, selling, at order processing. So, through e-commerce, mas lumalawak ang market ng isang company dahil mas maraming customers ang naabot nila gamit ang internet. And mas mabilis din ang order processing dahil automatic na ang karamihan proseso. So, halimbawa nito, isang clothing brand ang gumagamit ng e-commerce platform. Tulad na lang ngayon. So, andito ay ang Lazada o Shopee. So, even TikTok. So, through this, ang mga customers ay madaling nakaka-order online at nakikita ang status ng kanilang orders, even if they don't go to a physical store. The impact of information technology in supply chain. Information technology is really changing the supply chain, which is basically ang proseso kung paano nakakarating ang mga produkto from manufacturers to customers. It provides increased visibility, meaning kaya ng companies na i-track ang products nila and identify any potential problems like delays para ma-resolve nila agad. This ensures na ang customer ay informed and satisfied. IT also promotes transparency, meaning kaya ng customer na i-track ang orders nila in real time. This builds trust and confidence sa company kasi alam ng customer exactly when to expect and deliveries nila. Ang ganitong level of openness ay crucial for maintaining strong customer relationship. Furthermore, IT improves efficiency and reduces costs by automating many processes sa supply chain. For example, robotic warehouse system can manage inventory and process invoices to human employees to focus on more complex tasks. This leads to significant cost saving and increased productivity.
Data analytics, a key component of IT. Ito ay para ma-enhance ang decision-making by providing companies with valuable insights sa mga customer, behavior at market trends. In short, tinutulungan nito ang mga kumpanya na magdesisyon na mas tama. This allows them to predict demand, optimize operation, and mitigate risks, leading to more effective strategies and better outcomes. Also, IT leads to customer satisfaction by providing fast, reliable, and transparent services. Customers expect to receive real-time updates sa mga orders nila, and IT make it possible for companies to meet this expectation. This result increase customer loyalty and positive word of mouth. Finally, IT provides a competitive advantage by enabling companies to adapt quickly to changes sa market. Ibig sabihin, nakakatulong ang IT para makalamang ang isang kumpanya sa competition by implementing advanced IT systems such as ERP and AI. Companies can improve communication with supply chain partners and streamline processes and offer better service, allowing them to attract and retain customers, increase market share, and improve profitability. Supply Chain Information Technology Framework. Ang Supply Chain IT Framework ay isang sistema ng technology, strategy at proseso. Ito ay upang maging maganda ang flow ng information at resources sa buong supply chain. Ito ay para magbigay ng mas magandang access sa data, communication at operational control. Para sa lahat ng mga stakeholder, ito ay napakahalaga sa pagpapabuti ng operation at pag-increase ng customer satisfaction. Una ay ang Customer Relationship Management. Ito ay ang pagkakaroon ng relationship sa mga customer sa pamamagitan ng pagsubaybay at pagsusuri ng kanilang mga order. Sa pamamagitan ng pagbebenta, order management at call service center. Mas naiintindihan ng mga kumpanya ang pangangailangan at kagustuhan ng mga customer. Halimbawa ay ang paggamit ng AI-powered chatbots sa mga e-commerce platform tulad ng Shopee, Lazada at Amazon upang magbigay ng 24/7 na serbisyo. Internal Supply Chain Management. Pagpaplano at pag-organisa at pagpapatakbo ng lahat ng aspeto sa loob ng kumpanya upang mapabilis at mapahusay ang production at pagbebenta. Ito ay ang strategic planning, demand planning, supply planning, at fulfillment at field service. Strategic planning, ito ay isang long-term goals at ma-determine ang best course action ng pangmatagalang plano para sa direction at layunin ng kumpanya. Para ma-achieve ito, kailangan na maintindihan ang market, competition at strength at weakness para mapag-plano na maayos. Demand planning, gaano karaming produkto ang kailangan para matugunan ang demand ng mga customer. Supply planning, ito ay pagtiyak ng may sapat na supply ng mga material, produkto upang matugunan ang demand ng mga customers. Fulfillment ay ang pag-process ng pagtanggap, pagproseso at pagpapadala ng mga orders sa mga customer. Field service, ito ay ang pagbibigay ng support at service sa mga customer on-site. Pangatlo, Suppliers Relationship Management. Ito ay mahalaga sa pagpamanatili ng magandang relasyon sa mga supplier. Maraming benepisyo ito upang masiguro ang mataas na kalidad na materials, magkaroon ng magandang presyo at mababang presyo. Maganda na serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga software katulad ng Agile, Matrix 1, Ariba, SAP at Oracle. Ito ay upang magkaroon ng maayos na communication, collaboration sa mga supplier. The last topics explore the conceptualization of IT application designed to address specific industry needs, focusing on 5 key areas. First is the role of artificial intelligence to strengthen cybersecurity and financial institutions, mobile health applications for remote patient monitoring, blockchain technology for supply chain management, developing smart city platforms for urban sustainability, and IoT-based solutions for precision agriculture. Let's explore how these technologies contribute to the transformation of traditional practices. AI in cybersecurity for financial institutions. Nowadays, mas naging exposed ang financial institutions sa mga cyber threats like phishing and malware. Through the use of AI, mas strengthen and may enhance yung kanilang security dahil kayang mag-detect ng AI systems ng threats in real-time network traffic, user behavior, at system logs. So kapag may threat, automatic nitong na-isolate ang infected systems at nabablock ang suspicious traffic. So ang result nito, mas mabilis ang response or yung magiging solution at mas maliit ang chance ng data breach at financial loss. Mobile health applications for remote patient monitoring. Sa healthcare naman, ginagamit na ngayon ang mobile apps at wearable devices para ma-monitor ang patient kahit nasa bahay lang. Nakaka-track ito ng vital signs gaya ng blood pressure, heart rate, at glucose levels. At secure na napapadala ang data sa mga doctors. Dahil dito, mas mabilis ang intervention, mas personalized ang treatment, at
mas nalalasan ng hospital readmissions. Bukod doon, nakatutulong din ito para mas maging involved ang patient's health nila at nababawasan din ang pasanin or yung mga problems sa hospital. Blockchain technology for supply chain management. In relation to supply chain, malaking tulong ang blockchain technology when it comes to transparency and security. Kasi lahat ng transactions ay nakarecord sa blockchain ledger na hindi napapalitan or mababago. Dahil dito, mas madaling na-track kung saan nanggaling ang products at kung legitimate ba ito. Nabibigay din ito ng assurance and accountability sa mga stakeholders and nalalasan ang chance ng fraud or yung panloloko. Smart city platforms for urban sustainability. Sa mga cities, common problems ang traffic congestion, mataas sa energy consumption, and waste management. Dito, magiging important ang paggamit ng smart city platforms na kumokolekt ng data mula sa traffic sensors, smart meters, at waste systems. Kaya nitong mag-optimize ng traffic flow, malasin ng energy use gamit ang smart grids, at gawing mas efficient ang waste collection. Through this, mas gumaganda ang urban services at mas nagiging sustainable ang city living. Lastly, IoT-based solutions for precision agriculture. When it comes naman sa agriculture, makakutulong ang IoT para maging mas efficient at sustainable ang farming. Gamit ang sensors, drones, at data analytics na mamonitor ng farmers ang soil, weather, at crop health in real time. Dahil dito, mas maayos ang irrigation, fertilization, at pest control. Ang result, mas mataas or mas madaming aanihin or harvest. Mas nalasin ang gastos at mas smaller o lumiliit ang environmental impact. Overall, sa lahat ng tackle na topics ng aming group in relation to IT and supply chain management, napakalaki and napakalawak ng papel ng information technology sa iba't ibang sectors. Nagbibigay ito ng innovative solutions para ma-solve ang complex challenges at ma-promote ang sustainable growth mula sa financial security, healthcare, supply chain, urban living hanggang sa agriculture. Pinapakita ng information technology na kaya nitong mag-improve ng efficiency, security, at sustainability. At habang patuloy itong nag-e-evolve, mas malaki ang impact ng IT sa ating modernong pamumuhay.